Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first message po ninyo, Gemini, the Hermit. Ayan, so, this is a Virgo energy. So, probably meron kayong Virgo placements sa inyong chart or po pwede rin na you are dealing with a Virgo. So, si Hermit, there could be, a consultation na gagawin ng iba sa inyo. Po pwedeng you are seeking for enlightenment kasi you are seeking for illumination. Maaaring merong, there is something, no, na parang naguguluhan siguro kayo na sitwasyon or po pwedeng merong kailangang desisyon na kailangan gawin and maybe you can figure out no what exactly you can do. Kaya maaari no nahihingi kayo dito ng advice from someone. This could also be a calling para sa iyo na magsolitude din kayo. Put yourself into stillness kasi makakatulong din yan kasi pwede rin na yung kalituhan ninyo masosolve din yan ng sarili din ninyo kasi 'di ba your soul also knows 'di ba what is best for you. Kaya maaari din na kailangan mo na mag ano ka, go deep within you, magnilay-nilay ka. Pakinggan mo what your soul is going to tell you, 'di ba? Para na ma-solve mo din. Kasi minsan hindi natin kailangan na lumapit sa kung kanino man, hindi natin kailangan na ipagtanong-tanong pa sa ibang tao yung kung anong gagawin natin. Because your soul knows, our soul knows kung ano yung best para sa atin. Kaya po pwede no, na gawin mo din yan, no? Kung gusto nyo pa rin na makipag-usap sa kung kanino man ask for advice, then go on. But you also need to tune in sa soul ninyo. Tap into your soul. Baka magkaroon ka din ng kasagutan dyan, Meron ka ding mapupulot, no? Na kalinawan, no? From deep inside you. Okay? So, we also have 5 of Cups. Pwede na yung situation na ito kaya gusto mo na makipag-usap sa iba, gusto mong maaring meron kang naguguluhan na sitwasyon and maybe ito yon maybe related ito dito sa five of cups kasi po pwede no ng iba sa inyo is hindi makapag-move on. Maaring merong situation wherein nasaktan ka, there could be a separation, there could be frustration, maaari din na mayroon ka mga disappointments, and parang nahihirapan siguro ang iba sa inyo na makapag-move on from that situation. Kaya gusto ninyo na meron kayong makausap, gusto ninyo na meron kayong mapagtanungan, meron kayong mahingahan, kumbaga, no, ng kung ano man ang mga burden na bitbit ninyo sa puso ninyo. So, yeah, go for it. Kaya makipag-usap ka, baka makakatulong din talaga sa iyo na makarinig ka ng opinion ng iba or makarinig ka ng different perspective, yung mga gano'n, baka malinawan din ang inyong isipan. Okay? Kasi nga, dito parang malungkot no? Malungkot, low vibe ang iba sa inyo, Gemini, for whatever reason. Pwedeng, yun nga, frustration, dissatisfaction in life, yung mga ganon, or yeah, maybe you have lost someone or something dito, no? Kaya kayo'y lungkot na lungkot. So, temperance, this is about inner balance, so which is good kasi pwedeng makatulong, no? Yung pagsosolitude ninyo or pakikipag-usap ninyo sa kung sino man na mapagkukonsultahan ninyo ng inyong mga concerns, maybe that is going to help you a lot talaga. Kaya magkakaroon na din kayo ng balance. May babalik nyo na rin yung balance sa buhay ninyo, sa sarili ninyo. At kung baga magkakaroon na rin ng illumination kayo. Kaya ma-figure out nyo na kung
saang direksyon na kayo papunta or ano ng klaseng way of thinking, no? Dito yung gagawin ninyo. At nagkakaroon na rin kayo ng peace, no? Magkakalma na rin ng pakiramdam ninyo. So, yun. So, maaaring makatulong talaga, no? Then, dito yung inyong pagsosolitude at ng inyong pakikipag-usap sa iba. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ni Gemini. So, we have not for you. Ayan. So, this could be related to this 5 of Cups. Diba? Maaaring you are, dissatisfied with what is happening kasi maaaring merong mga expectations nga kayo rito na hindi nangyari, hindi dumating, hindi napunta sa inyo, something like that. But clearly, no, it's not for you. Kung meron mang ganong sitwasyon, clearly it's not for you. Otherwise, 'di ba? It won't pass you by. Kung ano man itong kunyari opportunity, kung talagang ang opportunity ay para sa iyo, yan ay dadating at dadating sa iyo. Kasi hindi naman sa iyo ipapadala ng universe ang isang opportunity na hindi naman pala para sa iyo. Hindi mangyayari 'yon, no? Kaya kung meron kayong ine-expect na hindi nangyari, hindi nag-materialize, hindi dumating, ibig sabihin hindi 'yung para sa iyo. Okay? And wag kayong magtampo, wag kayong magalit sa universe, wag kayong huwag kayong magtampo, kasi ibig sabihin nito na something else, something way better than kung ano man ang ine-expect mo, ang hinahanda ng universe para sa'yo. And matuto din tayong mag-antay, no? Let's learn to wait, let's learn and practice patience, kasi hindi naman talaga lahat ng bagay na gugustuhin natin dadating. 'Di ba, sa timeline na gusto natin, or hindi lahat ng bagay na gustuhin natin ay makakabuti para sa atin. Kaya hindi rin, may mga bagay na gusto tayong makuha pero hindi binibigay sa atin because it's not for our best interest. It's not for our highest good. Kaya kailangan nating lawakan ang pag-iisip, lawakan ang pag-iintindi, and yeah, so yun, dapat nating alalahanin ito, no, na ang hindi para kay Pedro ay hindi ibibigay kay Pedro. Okay? Kaya matuto tayong magantay, matuto tayong magpasensya, kasi lahat ng nangyayari, 'di ba, is according to the divine order and timing. At saka yun, no, lagi tayong makikinig sa ating intuition, kasi lagi naman tayong ginagabayan ng universe, lagi tayong pinapadalhan ng mga messages na makakatulong sa atin kung paano natin ina-navigate ang buhay natin. Ano yung mga dapat na i-prioritize natin sa buhay, ano mga dapat na pagkaabalahan natin, yung mga ganon. So, we also have unfinished symphony. Meron ditong unfinished business kayo na maaaring was left hanging for quite some time, kasi maaring sa panahon, no, na yun ay ginagawa ninyo, inaasikaso ninyo, something came up, something na siguro urgent, no, at yun ang mas pinaboran ninyo, mas yun ang pinagfokusan ninyong gawin. Kaya yun, so maaring napag-iwanan ninyo ang bagay na to, but now that you are ready, no, to you are ready to finish this up, no, eto na, babalikan ninyo kung ano man itong unfinished business din ninyo, at yun, tatapusin nyo na yan. So, kayo lang tayo nakakaalam kung ano yan, no? So, we have truth be told, be honest, okay? This is calling on you for honesty. Maging authentic kayo sa sarili ninyo, maging honest kayo sa sarili ninyo, honor your thoughts, your feelings, your emotions, at kung yung dapat na kayo, maging totoo kayo sa sarili ninyo, kung ano yung thoughts ninyo, ano yung feelings and emotions ninyo, yun ang ilabas ninyo, yun ang sabihin ninyo, yun ang gawin ninyo. Okay? Kumbaga, i-align ninyo, no, yung inyong pakiramdam at ang inyong iniisip, 'di ba, doon sa gagawin ninyo. Hindi po pwedeng iniisip din ninyo na gusto mo na mag-say ng no, pero sinasabi mo yes. Diba? Pero yung sa isip mo, sa nararamdaman mo, magno-no ka. Tapos yes ang sinasabi mo. So, hindi yun ang pagiging honest. No? Hindi yun ang pagiging authentic sa sarili.
'di ba? Kaya kailangan dito 'no na siguro there is a need for some of you ngayon to start, 'di ba, aligning everything, 'di ba? Dapat naka-in sync sila, yung isip mo, yung sinasabi mo, nararamdaman mo, kung ano ine-express mo, dapat naka-align silang lahat para mas magiging maganda, maayos 'no, yung inyong, mga sitwasyon sa buhay. And, when you are authentic din sa sarili mo, you will also be attracting people towards you na honest din sa kanilang sarili at honest din sa iyo, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.